Movie recap, Tagalog here. Ang pelikula ay nagsimula sa pagpapakita sa isang babaeng nagngangalang Miso. Sa mga sandaling iyon, nakatitig siya sa isang painting. At ang larawang iyon ay isang portrait niya noong siya ay dalagita pa. Nakadisplay ito sa isang art gallery. Kaya naman, sabik na sabik ang gallery na makontak ang orihinal na pintor nito. Ngunit wala silang makitang anumang impormasyon o paraan upang makausap ang pintor. Kaya sa huli, napagdesisyonan nilang kontakin na lamang ang taong nasa portrait, si Miso. Ipinaalam nila sa kanya na ang gumawa ng painting ay isang babaeng nagngangalang Hayon. Inakala ng gallery na malapit na kilala ni Miso si Hayon dahil imposibleng makapagpinta ang isang tao ng ganoong kapinong detalye kung hindi niya lubos na kilala ang kanyang paksa. Dahil dito, nakiusap sila kay Miso na tulungan silang makipag-ugnayan kay Hayon. Ngunit malamig na sumagot si Miso at sinabing wala siyang kakilalang Hayon at wala siyang maitutulong sa kanila. At doon nga nagsimula ang kwento. 보니까 두 분 쭉 가깝게 지내셨던데 저희 관장님이 갤러리 전속 작가로 모시고 싶어 하는데 방법이 없어서요. 메일 보내드렸는데 답도 없으시고. 죄송한데 제가 도움드릴 수 있는 게 없네요. Pag-uwi niya sa bahay, nakita nating binuksan ni Miso ang isang lihim na blog na pagmamay-ari ni Hayon. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa taong 1998. Iyon ang pinakasimula ng pagkakaibigan ni Miso at Hayon. Detalyadong isinulat ni Hayon sa kanyang blog kung paano sila unang nagkakilala. Noong taong iyon, si Miso ay isang transferee mula sa Seoul. Pinapunta siya ng kanyang ina upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa Jeju Island dahil dumaraan noon sa matinding problema sa pagsasama ang kanilang pamilya. Bilang bagong estudyante, pinaupo siya ng guro sa tabi ni Hayon dahil bakante ang upuan sa katabi nito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, pagkapatong pa lamang ni Miso ng kanyang bag ay bigla na siyang tumakbo palabas. Mabilis siyang naglaho at iniwan ang silid-aralan. Nagulat at nalito si Hayon sa kanyang nasaksihan, kaya agad niya itong hinabol. Dala-dala pa ang bag ni Miso. Nang maabutan niya ito, nagulat si Hayon dahil komportableng nakatayo si Miso sa taas ng mga bato. Inaya siya ni Miso na umakyat at samahan siya roon. Ngunit hindi nangahas si Hayon dahil takot talaga siya sa matataas na lugar. Kaya pinalakas ni Miso ang loob niya. Sinabi niyang ipikit lamang ni Hayon ang kanyang mga mata at tutulungan niya itong makaakyat. Sa wakas, sa ibabaw ng mga bato, nagpakilala sila sa isa't isa. Sinabi ni Hayon na ang kahulugan ng kanyang pangalan ay ang Milky Way sa tag-araw, samantalang inisip naman niyang ang pangalan ni Miso ay nangangahulugang ngiti. Ngunit ibinunyag ni Miso ang kanyang tunay na buong pangalan na ang ibig sabihin pala ay hindi kailanman ngumingiti. Dahil sa nakakatawang detalyeng iyon, sabay silang napatawa at hindi nila namalayang umuulan na pala. Agad silang tumakbo upang humanap ng masisilungan at makauwi. Habang nasa daan, may nakita silang isang kuting na basang-basa sa ulan. Naawa sila rito, kaya napagkasunduan nilang iuwi ito at alagaan. Pagdating nila sa bahay, nagulat ang ina ni Hayon nang makitang basang-basa ang kanyang anak. Kaya agad niyang pinapaligo at pinapagpalit ng damit ang dalawa. 근데 왜 해? 몰라? 이거 하면 안 답답해? 난 커서도 이런 거 안 할 거야. 답답한 거 싫어. Pagkatapos nilang maligo, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Doon, malinaw na ayaw ni Hayon ng carrots. Sinabihan siya ng kanyang ama na kainin pa rin ang mga ito dahil hindi dapat sinasayang ang pagkain. Nang makita ito ni Miso na siya namang ayaw sa broccoli, tahimik niyang isinantabi ang kanyang broccoli at ipinagpalit iyon sa carrots ni Hayon. Doon, tila pinupunan nila ang kakulangan ng isa't isa. Sa araw na iyon, naramdaman nilang pareho silang may malasakit sa isa't isa at naranasan ni Miso ang init at saya ng isang pamilyang katulad ng kina Hayon. Hindi nila namalayang gabi na pala at dumating ang ina ni Miso upang sunduin siya pauwi. Habang nasa sasakyan pauwi, pinagalitan siya ng kanyang ina at sinabing hindi na niya dapat muling ginawa ang padalos-dalos na pagtakas mula sa paaralan. Sumagot si Miso na natakot lamang siya at nasanay na kasi siya sa dati niyang paaralan. Naiinis siya dahil palagi na lamang siyang napipilitang lumipat ng eskwelahan dahil sa mga problemang mag-asawa na pinagdaraanan ng kanilang pamilya. Sa wakas, nang sandaling iyon, nangako ang kanyang ina na hindi na niya muli pang ililipat si Miso sa ibang paaralan. 아저씨 사정 좋아지면 다시 서울로 불러준댔지. 너만 힘들어? 엄마도 지긋지긋해 아주. 지 힘든 것만 알지 진짜. Kinabukasan, nagmadaling pumunta si Miso sa bahay ni Hayon upang makipaglaro. Iginuhit nila ang kuting na nakita nila noong nakaraang hapon. Napakaganda ng pagkakaguhit ni Hayon at kitang-kita ang tamang anyo at detalye ng katawan ng pusa. Samantalang si Miso naman ay gumuhit ng mga doodle na puno ng kanyang sariling imahinasyon at pagkamalikhain. Araw-araw, masaya nilang pinagsasaluhan ang kanilang oras at unti-unting lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang iniwan ng ina ni Miso ang kanyang anak ng mag-isa. Dahil dito, napilitan si Miso na mapunta sa pangangalaga ng pamilya ni Hayon.
Ngunit nakapagtataka, hindi man lang nalungkot si Miso nang iwan siya ng kanyang ina. Sa katunayan, matagal na niyang nararamdaman na nasasakal siya sa piling ng kanyang ina na mayroon ding napakaraming sariling problema. Sinabi ni Miso kay Hayon na simula sa araw na iyon, hindi na sila kailanman magkakahiwalay. Mas gusto pa raw niyang manatili kasama si Hayon kaysa sumama sa kanyang ina at muling lumipat ng tirahan. Pakiramdam ni Miso ay mas payapa ang kanyang buhay kapag kasama niya si Hayon. Mula noon, lalo pang tumibay ang kanilang samahan at halos hindi na sila mapaghiwalay. 우리가 그때를 같이 보낼 수 있었던 건 다 네가 해준 그 말 때문이었어. Lumipas ang panahon at pareho silang naging mga dalagitang nasa high school. Isang araw, abala si Miso sa pagpipinta sa loob ng klase. Ngunit dahil nababagot siya, palihim siyang nagpadala ng mensahe kay Hayon. Inaya niya itong mag-cutting at maglaro ng arcade sa araw na iyon. Dahil hindi pa oras ng uwian, nagkunwari si Hayon na sumasakit ang kanyang tiyan at humingi ng pahintulot sa guro na umuwi. Dahil sa kanyang inosenteng kilos, pinayagan siyang umalis. Agad na nagkita ang dalawa at nagtungo sa arcade. Doon, naglaro sila ng dance game na Pump It Up. Sa sobrang galing at liksi nilang sumayaw, napahanga ang mga taong nanonood sa kanila. Pagkatapos magsaya sa paglalaro, nagtungo naman sila sa isang tindahan ng pagpapabutas ng tainga. Hinikayat ni Miso si Hayon na magpabutas na rin dahil mga teenager na sila at dapat ay maging mas astig ang kanilang forma. Pinalakas ni Miso ang loob ni Hayon at sinabing sandali lang naman ang sakit ng pagpapabutas. Nag-ipon ng lakas ng loob si Hayon at ilang sandali lang ay matagumpay na siyang nagkaroon ng hikaw. Ngunit hindi sinasadyang nabasag ni Miso ang ilang panindang ibinebenta sa tindahan. Dahilan upang magalit ng husto ang may-ari. Dahil likas na makulit si Miso, itinanggi niya ang nangyari at sinabing hindi siya ang may gawa. Siyempre, nauwi ito sa matinding pagtatalo nila ng may-ari ng tindahan. Sa huli, walang pag-aalinlangang hinila ni Miso si Hayon at mabilis silang tumakbo palayo. Sa kabutihang palad, nakatakas sila sa humahabol na may-ari. Sa huli, parang sila pa ang nakalamang dahil hindi na sila nagbayad para sa pagpapabutas ng tainga at maging sa mga gamit na nabasag ni Miso. 야, 이 새끼야! 안 쓰라! 네가 변상한다며! Pagkatapos, sabay silang kumain sa bahay ni Hayon. Sa panahong iyon, mayroon ng part-time job si Miso at natututo na siyang maging independent habang naninirahan sa dormitoryo ng mga manggagawa. Pagkatapos maghapunan, inanyayahan niya si Hayon na magpalipas ng gabi sa kanyang dormitoryo. Doon, nakita ni Hayon ang maraming kahanga-hangang abstract paintings na ginawa ni Miso habang magkasama silang nagpapahinga at nakikinig sa mga paboritong kanta ni Miso. Kinabukasan, ginising ni Miso si Hayon at dinala siya sa isang bakanteng resort na nakaharap sa malawak na dagat. Doon pala, lihim na naghanda si Miso ng birthday cake bilang sorpresa para kay Hayon. Binigyan pa niya ito ng isang pares ng magagandang hikaw bilang regalo. Siyempre, labis ang tuwa at pagkadama ng pasasalamat ni Hayon. Pagkatapos, naupo silang dalawa at nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap sa hinaharap. Sinabi ni Miso na ang pangarap niya ay makapaglakbay sa buong mundo at nais niyang isama si Hayon sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Ngunit sinabi ni Hayon na hindi siya maaaring sumama dahil takot siya sa matataas na lugar at hindi niya kayang sumakay ng eroplano. Muli siyang pinakalma ni Miso at sinabing maaari naman silang maglakbay sa pamamagitan ng barko. Habang naglalakbay, maaari rin nilang paghusayin ang kanilang kakayahan sa pagpipinta. Napakalalim ng naging usapan nila noong gabing iyon. Doon na rin nagkaroon ng lakas ng loob si Hayon na magtapat. Inamin niyang may gusto siya sa isang sikat na lalaki sa kanilang paaralan. Madalas pa nga niyang palihim na iguhit ang mukha nito dahil para sa kanya ay napakaganda ng mga mata ng binata. Ang pangalan ng lalaking nagustuhan ni Hayon ay si Jinwoo. 나 학기 초에 하려고 농구 동아리 애들이랑 대면식 했었잖아. 그때 봤던 애. 너 벌써 사귀는 거 아니지? 아니지. 그냥 한 번 본 게 전부인데. 내 주말에 서클팅 있어서 또 볼 것 같아. 그거랑 다르지. 눈이 얼마나 예쁘게 생겼는데. Mula nang magtapat si Hayon, determinado si Miso bilang isang mapag-arugang matalik na kaibigan na tulungan siyang mapalapit kay Jinwoo. Dahil dito, palihim niyang sinusundan at inoobserbahan si Jinwoo saan man ito magpunta. At upang mas matulungan pa si Hayon, isang araw ay nag-ipon ng lakas ng loob si Miso at direktang nilapitan si Jinwoo. Doon, medyo mayabang na sinabi ni Miso kay Jinwoo na kung may gusto nga itong tao, mas mabuting magtapat na lamang ito ng direkta. Oo, sa mga sandaling iyon, inakala ni Miso na may gusto rin si Jinwoo kay Hayon. Kinabukasan, nakipagkita si Jinwoo kay Hayon sa isang pagtitipon kasama ang kanilang mga kaibigan. Doon, naglaro sila ng isang laro na tinatawag na Ghost Stop.
Ang patakaran nito ay simple. Kapag itinuro mo ang taong gusto mo at sinabi naman nito ang salitang stop, maaari na kayong mag-date. Nagsimula ang laro. Itinuro ni Hayon si Jinwoo at sumagot naman si Jinwoo ng stop. Kaya pagkatapos ay nag-date silang dalawa at nagtungo sa isang bar. Habang nasa bar, sinabi ni Hayon na gusto niyang iguhit ang mukha ni Jinwoo at nagtanong kung papayag ba ito. Naalala niya ang sinabi noon ng matalik niyang kaibigan na si Miso, kapag gusto mo ang isang tao, dapat mong sabihin iyon. Dahil dito, buong tapang na nagtapat si Hayon at sinabi kay Jinwoo na gusto niya ito. 나 너 좋아해. 누굴 좋아하면 용기 내야 된대. 나 용기 내서 말하는 거야, 지금. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Makikita na si Miso ay mayroon ng maayos at komportableng buhay sa isang apartment at isa na siyang ina. Inaalagaan niya ang kanyang munting anak na babae. Nang makatulog ang bata, muli niyang binuksan ang kanyang laptop at ipinagpatuloy ang pagbabasa sa lihim na blog ni Hayon. Muling bumalik ang kwento sa nakaraan kung saan opisyal nang magkasintahan sina Hayon at Jinwoo. Isang araw, nagtungo silang dalawa sa bar kung saan nagtatrabaho si Miso. Nagkaroon ng pagkakataong mapag-isa sina Miso at Jinwoo. Tinanong ni Miso kung ano ang dahilan kung bakit nagustuhan ni Jinwoo si Hayon. Agad namang sinabi ni Miso na masyadong pangkaraniwan ang sagot ni Jinwoo at para sa kanya, ganoon sumagot ang isang taong hindi talaga lubos na kilala ang taong gusto niya. Pagkatapos ay isa-isang ikinuwento ni Miso kung gaano niya kamahal at pinahahalagahan si Hayon, mula sa mga mata nito hanggang sa dalawang ngipin sa harapan na lumilitaw kapag ito ay ngumingiti. Dahil doon, malinaw na si Miso ang tunay na nakakakilala kay Hayon ng malalim, samantalang si Jinwoo ay hindi pa ganoon kalapit sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, tinawag si Miso upang kumanta sa entablado. Mula sa kanilang naging pag-uusap at sa panonood kay Miso, habang masayang umaawit sa harapan, unti-unting nahulog ang loob ni Jinwoo sa kanya. Nabighani siya sa malaya at masiglang personalidad ni Miso. Ilang araw ang lumipas, napagdesisyonan ng tatlo na magbakasyon sa tabing dagat. Doon, masaya silang nagbibiruan, naglalaro sa dalampasigan at sabay-sabay na kumain ng noodles. Matapos magsaya sa beach, nagpasya silang mag-hiking patungo sa isang kuweba. Ngunit habang nasa daan, sa kasamaang palad ay nasugatan ng binti ni Hayon, kaya hindi na siya makapagpatuloy. Gayunpaman, sinabi niyang magpatuloy na lamang sina Miso at Jinwoo at hihintayin na lang niya ang mga ito. Sa simula, ayaw sana ng dalawa na iwan siya. Ngunit dahil paulit-ulit na nakiusap si Hayon, napilitan sina Miso at Jinwoo na magpatuloy. 그냥 너네 둘이 갔다 와라. 나 여기 앉아 있을게. 네가 대신 빌어주면 되잖아. 나 대학 꼭 붙게 해달라고. 빨리 갔다 와. Sa wakas, nakarating sila sa kuweba. Silang dalawa lamang ang naroon at napakatahimik ng paligid. Napansin ni Miso ang kwintas na palaging suot ni Jinwoo at tinanong niya ito tungkol doon. Ipinaliwanag ni Jinwoo na minsan na siyang muntik mamatay, ngunit nailigtas siya dahil sa kwintas na iyon. Kaya mula pagkabata hanggang ngayon ay hindi niya ito kailanman inaalis. Pagkatapos ay hinubad ni Jinwoo ang kwintas at isinuot ito sa leeg ni Miso. Sa sandaling iyon, naging napaka-romantiko at malapit ng kanilang samahan. Dahil sa lumalalim na damdamin ni Jinwoo para kay Miso, nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinubukang halikan ito. Ngunit alam ni Miso na kasintahan siya ng kanyang matalik na kaibigan, kaya iniwasan niya si Jinwoo at agad na lumayo, iniwan itong mag-isa. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon nang biglang lumitaw si Hayon. Sa kabila ng sugat sa kanyang paa, nakarating siya sa kuweba at naabutan ang dalawa. Siyempre, nang makita siya ni Miso, naging alanganin ng kanyang kilos at nagpanggap na parang walang nangyari. Agad niyang iminungkahi na umuwi na silang tatlo. Lumipas ang panahon hanggang sa magpasya si Miso na lumipat sa Seoul upang magtrabaho at tuparin ang kanyang mga pangarap. Siyempre, naging napakalungkot ng araw na yon para kina Miso at Hayon. Sa huli, kailangan nilang maghiwalay upang sundan ang kani-kanilang mga pangarap. Nang magpaalam si Miso kay Hayon sa pantalan, napaiyak si Hayon. Nagmakaawa siya kay Miso na huwag umalis at bumalik na lamang sa Jeju. Dahil ang totoo, napakalalim ng kanilang pagkakaibigan at ayaw na ayaw niyang mahiwalay kay Miso. Ngunit iyon ang realidad ng buhay. Minsan, kailangan ng dalawang tao na tahakin ang magkaibang landas. Dahil dito, wala nang nagawa si Hayon kundi tanggapin ang kanilang paghihiwalay. Mahigpit silang nagyakapan bilang huling paalam. Ngunit bago tuluyang sumakay si Miso sa barko, hindi sinasadyang napansin ni Hayon ang masuwerteng kwintas ni Jinwoo na nakatago sa ilalim ng damit ni Miso. Siyempre, sa sandaling iyon ay sumiklab muli ang galit at selos sa puso ni Hayon. Dahil dati na niyang nakita si Miso na mag-isa kasama si Jinwoo sa loob ng kuweba, agad niyang inisip ang pinakamasamang posibilidad na baka palihim na may relasyon si Miso kay Jinwoo sa likod niya.
Lumipas ang ilang taon at hindi na muling nagkita sina Miso at Hayon. Sa pamamagitan na lamang ng mga liham sila, nagkakamustahan at nagkukwento tungkol sa kani-kanilang buhay. Sa panahong iyon, nakapasok na si Hayon sa universidad upang maging guro bilang pagsunod sa kagustuhan ng kanyang ama. Samantala, si Miso ay nakatira na sa isang maliit at lumang inuupahang silid sa itaas ng isang burol, bagamat maganda ang tanawin mula roon. Bukod pa rito, nagtatrabaho rin si Miso bilang isang server sa bar upang may pandagdag na kita, habang ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral sa kursong pagpipinta. Sa kanyang mga likhang abstract art, mayroon siyang kakaiba at natatanging estilo, dahilan upang mapansin siya ng isang professor na kalaunan ay naging mentor niya sa universidad. Samantala, kahit hindi sining ang kurso ni Hayon, hindi niya maiwan ang kanyang pagmamahal sa pagpipinta. Kaya palihim pa rin siyang nagpinta. At hanggang sa panahong iyon, matatag pa rin ang relasyon nila ni Jinwoo. Dahil hindi na sila nagkikita ng personal, unti-unting lumayo ang samahan ni Miso at Hayon. Hanggang sa isang araw, nagpasya si Miso na huwag nang sumagot at magsulat ng mga liham kay Hayon. Ang totoo, palagi niyang pinapaganda at pinagsisinungalingan ang mga kwento niya sa mga sulat dahil ang tunay niyang buhay noon ay puno ng hirap at pagdurusa. Kapos siya sa pera at kung ano-anong trabaho ang pinapasukan niya para lamang mabuhay. Dahil dito, ayaw niyang malaman ni Hayon ang katotohanan. Labis siyang nahihiya sa kalagayan ng kanyang buhay na tila nagkawatak-watak na. Dahil sa kanyang pride, tuluyan na niyang itinigil ang pagsusulat. 미소야, 여행은 잘하고 있어? 난 가끔 혼자 상상하곤 해. 네가 보고 있는 세상은 어떤 풍경일지, 네가 그리고 있는 그림은 어떤 그림일지. 대학에 가면 네가 사는 서울집도 가보고 싶었는데 결국 가보지 못했네. Makalipas ang ilang taon, dahil sa matinding konsensya sa pagputol ng komunikasyon, nagpasya si Miso na umuwi at bisitahin ang bahay ni Hayon sa Jeju. Pagkakita pa lamang sa kanya, agad siyang niyakap ni Hayon dahil napakatagal na nilang hindi nagkita. Doon nila ibinuhos ang lahat ng pangungulila nila sa isa't isa. Pagkatapos, sabay silang kumain kasama ang mga magulang ni Hayon. Nagkwento si Miso ng kung ano-anong magagarang karanasan, na para bang matagumpay siyang nakapaglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula Europa hanggang sa kung saan-saan pa. Hindi rin niya nakalimutang magbigay ng mga pasalubong para kay Hayon at sa mga magulang nito. Kinabukasan, magkasama silang bumiyahe papuntang Busan. Buong araw nilang pinasyalan at hinangaan ang ganda ng syudad hanggang sumapit ang gabi. Noong una, niyaya ni Miso si Hayon na magpalipas ng gabi sa isang maliit at murang motel. Ngunit si Hayon, na lumaking komportable at maayos ang pamumuhay, ay hindi makatulog sa ganoong kasimpleng lugar. Kaya iminungkahi niyang sa mas magarang hotel na lamang sila manatili. Sinabi ni Miso na napakamahal niyon dahil sanay siyang mamuhay ng kapos, maingat siya sa paggastos. Ngunit pinakalma siya ni Hayon at sinabing siya na ang sasagot ng bayarin. Pagdating nila sa hotel, aksidenteng nakita ni Hayon sa bag ni Miso ang kwintas na ibinigay noon ni Jinwoo. Lumalabas na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ito ni Miso. Muling sumiklab ang selos ni Hayon, ngunit pinilit niyang itago iyon at palampasin. Pagkatapos, sabay silang kumain. Muli, dinala sila ni Hayon sa isang napakamahal na restaurant. Dahil sa hiya, sinabi ni Miso na wala siyang perang pambayad sa ganoong kamahal na pagkain at mas mabuti pang lumipat sila sa ordinaryong kainan. Ngunit muli siyang pinakalma ni Hayon at sinabing siya ang manlilibre sa pagkakataong iyon. 밖에서 먹으면 배 터지게 먹어도 이렇게 반값도 안 돼. 이런 날 기분 내는 거지. 언제 너랑 이런 데 와보겠어. 그냥 먹자. Habang naroon, napansin ni Miso ang isang grupo ng mayayaman, ngunit tila bastos na mga lalaki. Lumapit siya sa mga ito at nakipaglandian dahil gusto niyang makakuha ng libreng inumin. Matapos ang kanyang kalokohan, bumalik siya sa mesa ni Hayon. Natatawa pa niyang ikinuwento na nakakuha siya ng libreng mga inumin. Ngunit halatang hindi nagustuhan ni Hayon ang ginawa niya. Pinagalitan niya si Miso at sinabing kung gusto nito ng inumin, siya naman sana ang hiningan nito. Hindi na kailangang gawin ni Miso ang ganoong nakakababang bagay. Siyempre, nasaktan si Miso sa narinig niya dahil pakiramdam niya ay minamaliit siya. Agad siyang sumagot at sinabing iyon ang paraan niya para mabuhay sa loob ng maraming taon. Hindi siya kasing suwerte ni Hayon na may magandang buhay at maraming pera. Buong buhay niya ay namuhay siya sa kahirapan at handa siyang gawin ang kahit ano para kumita. Dahil dito, nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawa. At sa gitna ng kanilang pag-aaway, biglang tumawag si Jinwoo sa telepono ni Hayon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay binitawan na ni Hayon ang matagal na niyang kinikimkim na selos. Sinabi niya na dapat makonsensya si Miso dahil may lakas pa itong makipagrelasyon sa boyfriend ng kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa paratang na iyon, parehong nag-init ang ulo ng dalawa at nauwi sa matinding pagtatalo. At oo, ang araw na iyon na dapat sana ay pagkakataon para ayusin ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa tuluyang pagkasira ng ugnayan nilang mag-best friend. 신우 전화인데 왜 네가 자리를 비키냐고. 너랑 아무 상관없는 전화잖아. 너 찔리는 거 있어? 내가 기운이 따라서 서울 간다고 했을 때
너 겉으론 울고불고 난리쳤어도 속으론 기뻐했잖아. 아니야? Lumipas ang ilang taon. Ngayon, si Miso ay namumuhay ng maayos at komportable. Nagtatrabaho sa opisina bilang PR consulting manager. Isang araw, nagkataon lamang na bigla niyang nakasalubong si Jinwoo sa lansangan ng Seoul. Dahil matagal na silang hindi nagkita, nagdesisyon silang kumain ng magkasama. Ipinaliwanag ni Jinwoo na nasa Seoul siya dahil kukuha siya ng residency exam sa medisina. Ibinahagi rin ni Miso na maganda na ang takbo ng kanyang buhay ngayon. Komportable na siya at may boyfriend na rin siya. Lumabas na ang boyfriend niyang ito ay ang sarili niyang boss. At plano nilang kapag naging matagumpay ang negosyo nito, lilipat sila at maninirahan sa Canada sa susunod na taon. Habang nag-uusap, napapadalas at napapahaba ang kanilang pag-uusap hanggang sa hindi na nasagot ni Miso ang tawag ng kanyang boyfriend dahil masyado siyang na-enjoy ang oras kasama si Jinwoo. Sa huli, naghiwalay din sila ng landas. Bago sila magpaalam, sinabi ni Jinwoo na sa susunod na taon ay balak na niyang pakasalan si Hayon at inimbitahan niya si Miso na dumalo sa kasal. Ngunit magalang itong tinanggihan ni Miso dahil maaaring sa panahong iyon ay nasa Canada na siya. 너 아직 하은이 잘 모르네. 너인? 아직 연락 안 해? Habang pauwi si Miso sa opisina, nagulat siya nang makita ang napakaraming tao at isang ambulansya na mabilis na papunta sa paligid ng gusali. Agad siyang lumapit upang alamin ang nangyari. At sa nakapanlulumong katotohanan, nalaman niya na sa araw na iyon ay nagpakamatay ang kanyang boyfriend. Labis ang gulat, lungkot at hindi makapaniwala si Miso sa kanyang nakita. Lumabas na naroon din si Jinwoo sa karamihan, sumunod pala sa kanya. Agad nitong niyakap si Miso at sinubukang pakalmahin habang siya ay humahagulgol at nawawala sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, inilahad ni Miso na matagal nang may pinagdadaanan ng kanyang boyfriend at nabangkarote ang kumpanya nito. Nagamit din ito ang halos lahat ng ipon ni Miso. Sa huli, hindi nakayanan ng boyfriend ang bigat ng utang at nagpa siya itong tapusin ang kanyang buhay. Dahil sa matinding awa kay Miso, dinala siya ni Jinwoo sa kanyang apartment upang pansamantalang doon muna manatili at makapagpahinga. Sa kabilang panig, nang mabalitaan ni Hayon ang nangyari sa boyfriend ni Miso, agad siyang pumunta sa Seoul. Doon niya nakita si Miso na para bang gumuho ang buong mundo nito. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon. Nagalit si Hayon dahil nakita niyang tumutuloy si Miso sa apartment ni Jinwoo sa gitna ng ganoong krisis. Muling pumasok sa isip niya ang hinala na may lihim na relasyon ang dalawa. Muli na namang nauwi sa matinding sigawan ang kanilang dalawa. Umiiyak si Hayon at sinabing ang totoo. Sa buong buhay ni Miso, wala talagang tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kanyang ina na iniwan siya. Ang kanyang boyfriend na nagpakamatay at iniwan siya sa pagdurusa. At maging si Jinwoo na hindi rin talaga siya minahal. Ang tanging taong tunay na nagmahal kay Miso ay si Hayon lamang. Ngunit pakiramdam niya ay sinayang lamang ang lahat ng kanyang pagmamahal dahil sa paniniwalang ipinagkanulo siya ni Miso para kay Jinwoo. Lubos na wasak si Miso at agad na lumuhod, umiiyak at nagmamakaawa kay Hayon. Sinasabing lahat ng iniisip nito ay hindi totoo at isa lamang malaking pagkakamali. Ipinaliwanag niya na ang kwintas na lagi niyang suot ay itinuturing lamang niyang pampaswerte at hindi dahil may nararamdaman siya kay Jinwoo. At noong high school, noong inakala ni Hayon na halos maghalikan sila sa kuweba, hindi iyon totoo dahil umiwas si Miso at tinanggihan iyon upang hindi maipagkanulo ang kanyang best friend. Ang totoo, si Jinwoo ang siyang nagkaroon ng malalim na damdamin noon. 내가 잘못했어. 그만해. 너 진우랑 잤어? 아니야. 나 아니야. 근데 우리 왜 이렇게 된 거야? Lumipas ang ilang buwan mula sa masakit na pangyayaring iyon. Ngayon, matagumpay nang nakapagtapos si Jinwoo at naging ganap na doktor at nagpasya siyang mag-propose kay Hayon. Sama-sama na silang naninirahan sa Seoul at tila namumuhay ng masaya. Ngunit bago ang araw ng kasal, biglang sinabi ni Hayon kay Jinwoo na ang totoo, hindi niya gustong maging guro tulad ng ipinilit sa kanya ng kanyang mga magulang at maging ang gusto ni Jinwoo para sa kanya. Ang tunay niyang pangarap ay maging isang pintor. Pinagsabihan siya ni Jinwoo at minamaliit ang kanyang pangarap. Sinasabing ang pagpipinta ay isang libangan lamang at hindi isang tunay na propesyon. Dahil dito, labis na nalungkot at nakaramdam ng kawalan si Hayon. Pakiramdam niya, buong buhay niya ay para siyang sunurang manika na laging sumusunod sa kagustuhan ng iba at wala ni isang tunay na sumuporta sa kanyang pangarap. Sa pagkakataong ito, gusto niyang sundin ang sarili niyang landas. Sa wakas, dumating ang araw ng kasal. Ngunit ikinagulat ng lahat, biglang tumakas si Hayon mula sa wedding hall. Tinapos ni Hayon ang kanyang kasal, iniwan si Jinwoo at nagpaalam sa kanyang ina. Sinasabing nais niyang mamuhay ng malaya at habulin ang matagal na niyang pangarap.
Pagkatapos, lumipat siya sa Seoul at hinanap si Miso. Ang totoo, sa buong panahong iyon, matinding inggit ang nararamdaman ni Hayon at matagal na niyang nais mabuhay ng malaya at independyente tulad ni Miso. Dahil dito, nagpa siya si Hayon na tumira sa maliit at luma ring inuupahang silid na dating tinirhan ni Miso. Doon, mas naging masaya siya at buong puso niyang itinuon ang sarili sa pagbibinta. Pagbalik ng pelikula sa kasalukuyang timeline, tulad ng sa simula, lahat ay naghahanap kay Hayon mula sa may-ari ng art gallery hanggang kay Jinwoo. Sa araw na iyon, tuluyang natunton ni Jinwoo si Miso sa kanyang apartment. Hinahanap din niya si Hayon dahil alam niyang si Miso ang pinakamalapit na kaibigan nito at siguradong alam nito kung nasaan si Hayon. Ngunit sa kabila nito, nanatiling malamig si Miso at paulit-ulit na sinasabing wala siyang alam kung nasaan si Hayon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang lumapit ang isang batang babae kay Miso at tinawag siyang mama. Nagulat si Jinwoo at nagtanong kung kaninong anak iyon. Doon ibinagsak ni Miso ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang bata ay anak ni Jinwoo at Hayon. Labis na nagulat si Jinwoo at desperadong nakiusap na makausap si Hayon. Hiniling niya kay Miso na ibigay ang kontak ni Hayon. Ngunit sinabi ni Miso na mahigpit na ipinagbili ni Hayon na ayaw na niyang makipagkita o makipag-ugnayan pa kay Jinwoo. Hiniling din ni Miso na huwag nang hanapin pa ni Jinwoo si Hayon. Ang buong kustodya ng bata ay ipinagkatiwala ni Hayon kay Miso at ito ang siyang nagpalaki sa bata. Walang nagawa si Jinwoo kundi umalis na puno ng pagsisisi. 너랑 하은이 아이. Ngunit sa huli, isang masakit na katotohanan ang nabunyag. Ang dahilan kung bakit palaging sinasabi ni Miso na wala siyang alam tungkol kay Hayon ay dahil pumanaw na pala si Hayon. Namatay siya dahil sa matinding pagdurugo habang nanganganak. At dahil alam ni Hayon na kaunti na lamang ang natitira niyang oras at batid din niyang mas malalim ang nararamdaman ni Jinwoo para kay Miso, inihabilin niya sa kanyang huling sandali ang kanyang anak kay Miso upang palakihin ito habang buhay. Ngunit nang makipag-usap si Miso kay Jinwoo, pinili niyang itago ang katotohanan at hindi sinabi ang tungkol sa pagpanaw ni Hayon. Sa halip, nagsinungaling siya upang mapanatili sa alaala ni Jinwoo at ng lahat si Hayon bilang isang taong malayang namumuhay at masaya sa kung saan mang lugar. At ang misteryo ng hyper-realistic na painting na ipinakita sa simula ng pelikula ay nabunyag din. Iyon pala ang huling guhit na ginawa ni Hayon. Tinapos ito ni Miso at ginawa itong isang obra maestra, isang pagsasanib ng sining at alaala ng dalawang mag-best friend na kailanman ay hindi tunay na naghiwalay sa puso ng isa't isa. At dito, nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.